nakatira ka sa bahay ko. Tapos sasaktan mo ako. Ang isang tulad mong palamunin ay mas masahol pa sa basura sa kalsada. Ay, ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa hangin. How dare you nasaktan ang asawa mo? Ang matinis na sigaw ng biyenan ko ay halos bumasag sa kisame ng apartment. Idinikit ko ang kamay ko sa nanginginit kong pisngi at habang tinitingnan ang aking asawa na parang hindi makapaniwala. Marahan kong pinunasan ng dugo ang gilid ng aking labi. Nay, sa tingin ko po ay nagkakamali kayo. Itong kondo ay sarili kong pag-aari bago pa man tayo ikasal. Ako ang naglagay ng passcode sa pinto. Pagkatapos ng nangyari, tapos na tayo. Pakiusap. Umalis na kayo sa bahay ko ngayon din. Ito ang ikatlong araw ng aming honeymoon. Nagising ako bago pa man tumunog ang alarm clock. Ang lamig na pumapasok mula sa siwang ng bintana sa madaling araw ay gumapang sa aking mga bukong-bukong. Para akong tinutusok ng libo-libong maliliit na karayom. Tumingin ako sa gilid at pinagmasdan ang likod ng ulo ng lalaking estranghero na natutulog sa tabi ng aking unan. Ay! Para maging eksakto, ang batok ni Andres, ang lalaking legal na naging asawa ko, ay bahagyang humihilik habang natutulog. Isang tunog na parang ugong ng isang maliit na dekuryenteng aparato. Hindi ito malakas, ngunit sa katahimikan ng 5:30 ng umaga, ito ay partikular na nakakairita. Tinitigan ko ang maitim na nunal sa kanyang leeg. Bigla akong napaisip, 2 taon na kaming may relasyon, 6 na buwan na engaged, at 3 araw ng kasal. At kahit kailan, hindi ko pa napansin ng mabuti ang hugis ng kanyang batok. Medyo patag ang likod ng kanyang ulo, at sa pagitan ng buhok na napipi dahil sa pagkakadagan sa unan, bahagyang nasisilip ang maputi niyang anit. Biglang umandar ang kompresor ng ref sa sala, na gumawa ng isang mahinang panginginig. Dahan-dahan kong itinaas ang aking katawan at itinapak ang dulo ng aking mga paa sa malamig na sahig na gawa sa kahoy. Ang kondo namin, regalo mula sa aking mga magulang, ay nasa puso ng Bonifacio Global City sa Taguig. May sukat itong 138 metro kwadrado, nakaharap sa timog, at may tanawin, kahit malayo, sa Manila Golf and Country Club. Noong nire-renovate ito, pumili ako ng light-colored na wooden parquet flooring. Ngunit ngayon, ang pakiramdam nito sa aking mga hubad na paa ay napakalamig. Ang lamig ay umakyat mula sa aking mga talampakan, patungo sa aking mga binti, na nagdulot ng panginginig. Hindi ko binuksan ang ilaw sa banyo. Naghilamos ako gamit ang maputlang liwanag ng bukang liwayway na pumapasok sa bintana. Ang tubig mula sa gripo ay sobrang lamig na parang humihiwa sa balat. Mariin kong hinaplos ang aking mga pisngi gamit ang 2 kamay. Sa ilalim ng mga mata ng babae sa salamin ay may maitim na eye bags. Noong araw ng kasal, nagsimula ang makeup session ng 5 ng umaga. Kinabukasan, pagbisita sa mga biyenan at family lunch. Sa 2 araw, halos 4 na oras lang ang tulog ko. Ibinaba ko ang aking mukha sa tuwalya. Ipinikit ang aking mga mata at nanatili roon. Eksaktong 3 segundo. Ang mga kamay ng orasan sa kusina ay nasa size 10 na. Kailangang nasa trabaho si Andres ng 9:10. Kaya kung gusto naming mag-almusal ng 7:30, kailangan ko nang magsimula para umabot sa tamang oras. Binuksan ko ang pinto ng ref at isang malamig at puting ilaw ang tumama sa aking mukha. Nakita ko ang mga nakahandang sangkap. Manok, luya, kasubha, malagkit na bigas, tokwa, at tenga ng baboy, arroz caldo. Sa gabi bago ang kasal, aksidente kong nakita ang isang mahabang mensahe sa WhatsApp na ipinadala ng biyenan ko kay Andres. Ganito ang nakasulat. Andres, anak, iisa lang ang pangarap ni nanay. Ang matikman ang arroz caldo na luto ng manugang ko. Ang lolo mo, sumalangit nawa, ay araw-araw kumakain ng arroz caldo na inihahanda ko tuwing umaga. Iyan ang tradisyon ng ating pamilya, si Andres, na nakahiga sa kama at naglalaro sa kanyang cellphone, ay binasa ang mensahe. At tinanong ako,
na parang wala lang. Lia, marunong ka bang magluto ng arroz caldo, di ba? Marunong ako, sagot ko. At talagang marunong ako. Ngunit ng gabing iyon, habang palingalinga ako sa kama, isang tanong ang hindi maalis sa isip ko. Bakit kailangan kong ipagpatuloy ang isang tradisyon ng pamilya sa paghahanda ng isang ulam na kinakain ng isang biyenang lalaki na hindi ko man lang nakilala? Hayaan mo na, sabi ko sa sarili. Inilabas ko ang karne, inilagay sa countertop, at sinimulang i-defrost. Hiniwa ko ang mga gulay at sinimulang igisa ang karne sa kaunting mantika. Mula sa mainit na kaldero, umalingaw-ngaw ang isang sitsit at ang masarap na amoy ng karne ay nagsimulang pumuno sa kusina. Nagdagdag ako ng tubig sa kaldero, tinakpan ito, at hininaan ang apoy. Sa labas, unti-unti nang nagliliwanag. Tuwing Nobyembre sa Maynila, huli sumikat ang araw. Mahigit 6 labaa. Ngunit ang langit ay mayroon pa ring mabigat na kulay abo. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng kusina. Pinapanood ang isa-isang pagsindi ng mga ilaw sa gusali sa tapat. Sa bintana ng isa sa mga kondo, isang babaeng nakasuot ng plaid na pajama ang nagsasampay ng damit sa balkonahe. Ang kanyang mga kilos ay napakabagal. Sa kaldero, kumukulo ang arroz caldo, naglalabas ng puting singaw. Ang singaw na umaakyat sa ilalim ng ilaw ng range hood ay parang panaginip. Tinikman ko ang sabaw. Medyo matabang, kaya nagdagdag ako ng asin at bagoong. 7:00, sinimulan kong ihanda ang pampagana. Nagprito ako ng tokwa hanggang sa maging malutong at pinakuluan ang tenga ng baboy bago ito hiwain. Nang maliliit, gumawa ako ng sarsa mula sa toyo, suka, tinadtad na sibuyas, at sili para sa tokwat baboy. Tulad ng itinuro sa akin ni inay. Inilagay ko ang sarsa at ang atsara sa maliliit na puting ceramic na plato at inilagay sa gitna ng mesa. Sa huli, sinuri ko ang mesa, ang puting linen na tablecloth na regalo sa aming kasal, ang mga kubyertos na may simpleng kulay abo, na gilid na pinili namin sa isang design store sa BGC. At sa gitna, ang umuusok na arroz caldo. Malambot na ang mga gulay. At isang manipis na layer ng taba mula sa karne, ang lumulutang sa ibabaw ng mainit na lugaw. Sapat na ito, naisip ko, nang tanggalin ko ang aking apron, at papunta na sana sa silid tulugan upang gisingin si Andres. Ang numeric keypad ng pinto sa pasukan ay gumawa ng isang matinis na tunog. Beep, beep, ang tunog na bumasag sa tahimik na umaga. Parang may nagtatype ng code ng basta-basta. Natigilan ako sa kinatatayuan ko ng mga 2 segundo. Pagkatapos, narinig ko ang mechanical na tunog ng pagbukas ng kandado. Click! Bumukas ang pinto. Tangina. Bakit ayaw bumukas ng pinto na to? Isang pamilyar na boses. Ang biyenan ko. Nakasuot siya ng mahabang dark brown na padded coat at sa isang kamay ay may hawak na isang malaking asul na shopping bag. Halos sumabog na ang bag. Pagpasok niya, tinanggal niya ang kanyang sapatos ng padabog at nagsimulang magreklamo ng walang tigil. Kayong mga kabataan ngayon. Talaga naman. Bakit ba kayo naglalagay ng mga komplikadong password sa lock? Sapat na ang 1, 2, 3, 4 pero hindi. Kailangan ninyong ilagay ang birthday at kung ano-ano pa. Nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya akong nakatayo sa gitna ng sala. Nakasuot ako ng isang lumang t-shirt at maluwag na pajama pants. At ang buhok ko ay basta na lang tinalian ng goma. Pakiramdam ko, amoy na amoy ng buong katawan ko ang pagkaing niluto ko sa kusina. Nay, paos ang boses ko. Ano pong ginagawa ninyo dito ng ganitong oras? Iniwan ng biyenan ko ang shopping bag sa ibabaw ng cabinet sa may entrance at nagsimulang siyasatin ang bahay. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa shoe rack patungo sa sofa sa sala, mula sa TV console patungo sa salamin ng balkonahe, at sa huli ay tumigil sa aking mukha. Si Andres, ang anak ko, tulog pa rin 3 araw pagkatapos ng kasal? At hinahayaan mo ang asawa mong matulog hanggang sa mga oras na ito? Pinutol niya ako. Nakakunot ang noo. Ako,
Sa loob ng 40 taon, gumigising ako ng 6 ng umaga, nang walang palya, kahit isang araw para ihanda ang almusal ng tatay ni Andres. At ikaw? 3 araw ka palang kasal, nagpapabaya ka na? Binuksan ko ang aking bibig para sabihing handa na ang almusal, ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Yumuko siya para siyasatin ang mga sapatos sa entrance. Tingnan mo ang mga sapatos na ito. Itinuro niya ang mga sapatos na tinanggal ni Andres noong nakaraang araw. Ang mga sapatos ay hindi iniiwang nakaturo sa loob. Nagdadala iyan ng malas. At saka dinadala mo ang lahat ng dumi mula sa kalsada papasok sa bahay. Hindi ka ba tinuruan ng tamang asal? Sinasadya mo ba ito? O hindi ka talaga tinuruan? Hindi po. At ano ito? Kinuha niya ang isa sa mga sapatos at sinuri ang suwelas. Iniiwan mo lang na ganito. Puno ng putik. Si Andres ay team leader sa kumpanya niya. Marami siyang nakakausap na tao araw-araw. Kung lalabas siya na ganito kadumi ang sapatos, ano na lang ang iisipin ng iba? Mapapahiya ang pamilya natin. Iniwan niya ang sapatos sa istante nang may malakas na kalabog. Nakatayo lang ako. Mahigpit na pinag-cruise ang aking mga kamay. Bumaon ang aking mga kuko sa aking mga palad. Tumayo ng tuwid ang aking biyenan at dumaan sa tabi ko, naglakad patungo sa sala. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Ang laylayan ng kanyang coat ay umaalon sa kanyang paggalaw na parang isang malaking kulay kayumangging bandila. Ito ang sofa model na inirekomenda ko sa inyo. Tumigil siya sa harap ng sofa at hinaplos ang leather cushion. Bakit ang daming kulubot? Dito ba kayo natulog kagabi? Hindi po. Umupo lang ako sandali. Kung uupo ka at tatayo, kailangan mong ayusin. Kinuha niya ang unan, pinagpag ng malakas, hanggang sa gumawa ito ng ingay, at ibinalik sa lugar nito. Hindi ninyo pinapahalagahan ang mga bagay. Ang isang tunay na leather na sofa, na tulad nito, ay napakadelikado. Kailangan itong patagin sa sandaling tumayo ka, para hindi mag-iwan ng marka. Ikaw na napakaraming pinag-aralan, ni hindi mo alam ang mga ganitong simpleng bagay. Kinagat ko ang labi ko, at hindi sumagot. Nagpatuloy siya sa pagpasok sa kondo, at sa wakas, ay natuklasan ang almusal na nakahain sa hapagkainan. Tumigil siya, at tinitigan ang mesa. Aros kaldo po, sabi ko. Sa wakas, ay nakakuha ng pagkakataong magsalita, at tokwat baboy. Ito ba ang aros kaldo? Inilapit niya ang kanyang mukha sa mesa. Ang kanyang ekspresyon ay parang nakakita ng isang maruming bagay. Bakit ang putla ng mainit na lugaw? Ang arroz caldo na ginagawa ko ay hindi ganito ang kulay. Dapat malalaki ang hiwa ng gulay. At ang karne ay sobrang lambot na natutunaw sa bibig. Dapat malapot at kulay gatas ang mainit na lugaw. Parang sabaw ng buto. At ito, parang binuhusan mo ng buong Pasig River. Isinausaw niya ang dulo ng kanyang hintuturo sa mainit na lugaw upang tikman ito. At saka, matabang. Kadiri, hindi mo ba alam na gusto ni Andres ang pagkaing may lasa? Para po sa kalusugan. At tingnan mo itong tokwat baboy. Anong kapahamakan? Tinuro niya ang tokwa, gamit ang tinidor. Masyadong matigas ang pagkakatuyo at matabang ang sarsa. Ito ba ang tinatawag mong paghahain ng pagkain? Medyo malakas po kasi ang apoy. Tama na. Tama na. Iwinagayway niya ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Umalis ka dyan. Ano bang alam mo? Isang prinsesa na lumaki sa layaw. Nakapasok ka na ba sa kusina sa buong buhay mo? Kailangan ko itong gawing muli. Kapag kinain ito ng anak ko, magkakasakit siya. Kinuha niya ang asul na shopping bag na iniwan niya sa entrance at ibinagsak sa mesa nang may malakas na kalabog. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglabas ng mga bagay. Inilabas niya ang isang Tupperware. Ito ang pinakbet na ginawa ko. Walang-wala diyan sa binili mong bagay. Inilabas niya ang isang garapon na may longganisa. Ito ay longganisa mula sa aming bayan, sa Ilocos. Kinakain ito ni Andres mula pagkabata. Inilabas niya ang isang supot ng skyflakes. Yung mga imported na crackers na binibili mo ay walang lasa kumpara sa atin. Wala.
Isa-isa niyang inilabas ang mga pagkaing dala niya at sinakop ang mesa. Ang mga pagkaing inihanda ko, nang may kasipagan ay isinantabi sa isang gilid. Ako, nakatayo sa may pasukan ng kusina, pinapanood kung paano niya sinisira ang aking espasyo. Bigla niyang binuksan ang pinto ng isang cabinet. Hinalungkat ang mga kaldero at kawali. Malakas na bumagsak ang mga pinto. Kumuha siya ng isang bote ng anato powder mula sa estante ng pampalasa, tiningnan ang tatak, at umismid, nang may paghamak. Ginalaw niya ang mga gamit sa kusina, na iniwan kong maayos sa countertop. Bakit mo iniwan ang gunting dito? Ang delikado. Muling umugong ang kompresor ng ref. Ang tunog ay nakakairita sa aking mga ugat. Tulad ng pagaspas ng isang higanteng insekto. Nay, pakiusap. Umupo po kayo. Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Sagot niya, nang hindi man lang lumingon. Sa kapabayaan mong iyan. Mamamatay sa gutom ang anak ko. Sige na, gisingin mo si Andres. Sabihin mong nandito ang nanay niya. Huminga ako ng malalim. Sige po. Nang lumingon ako at nagtungo sa silid tulugan, naramdaman ko ang kanyang tingin na nakatutok sa aking likod na parang isang punyal. Binuksan ko ang pinto ng silid tulugan nang hindi kumakatok. Hindi na natutulog si Andres. Nakasandal siya sa headboard ng kama at tinitingnan ang kanyang cellphone. Ang asul na ilaw mula sa screen ay nagbigay sa kanya ng maputlang hitsura. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, tumingin siya sa akin. May dumating ba? Ang nanay mo. Tumayo siya kaagad. Isang kislap ng sorpresa ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang pilit ng ngiti. Ah, nandito na pala si nanay. Oo, hindi siya nagsabi na darating siya. Ang weird. Inunat niya ang kanyang katawan at dahan-dahang inilabas ang kanyang mga paa sa kama. Alam mo naman si nanay, medyo impulsive. Kailangan mo siyang intindihin. Intindihin. Ang salitang iyon na binigkas niya ay lumutang sa hangin na kasinggaan ng isang balahibo. Nasa kusina siya. Sabi ko. Sabi niya, hindi niya gusto ang almusal na inihanda ko. At gagawa siya ulit. Sandaling huminto ang mga kilos ni Andres. Sige, hayaan mo na siya. Sabi niya. Kinukuha ang kanyang salamin sa bedside table. Masarap ang luto ni nanay. Sa pagkakataong iyon, may matututunan ka pa, di ba? Dumaan siya sa tabi ko at lumabas ng silid. Tinitigan ko ang kanyang mapuputing binti na sumisilip sa ilalim ng kanyang kulubot na pajama. Mula sa sala, narinig ko ang boses ng aking biyenan. Anak ko, gising ka na pala. Naghanda si nanay ng masarap na arroz caldo. Halika na. Kain na. Opo, nay. Papunta na po. Ang kanyang boses ay naging malambing. Halos pambata. Isang tono na ganap na naiiba sa ginagamit niya sa akin. Sa mesa, mayroong dalawang uri ng arroz caldo. Ang isa ay ang bagong luto ng aking biyenan, na may malapot at maputing mainit na lugaw, malalaking hiwa ng gulay, at makapal na karne. Sa ibabaw, binudburan niya ito ng maraming tinadtad na perehil. Ang isa naman ay ang aking inihanda na nakatabi sa gilid ng mesa. Malamig na ito at may manipis na layer ng taba na tumakip sa ibabaw. Ang aking biyenan ay nakaupo sa ulunan ng mesa, sa lugar na karaniwan kong inuukupa. Si Andres ay nakaupo sa tabi niya, kumakain ng nakayuko. Puno ang kanyang pisngi na parang sasabog, at sa bawat pagmuya niya, gumagawa siya ng isang mahinang tunog. Ako ay nakaupo sa tapat, tinitingnan ang aking plato, at ang iilang natitirang pampagana. Kain ka pa, mahal. Sabi ng biyenan ko, habang patuloy na nagsasali ng pagkain sa plato ni Andres. Gumising si nanay ng madaling araw, para ihanda ito para sa iyo. Lahat ng gusto mo, di ba? Ang sarap. Walang tatalo sa luto ni nanay. Sabi ni Andres. Halos mailuwa ang isang buto ng mani. Isang ngiti ng kasiyahan. Ang gumuhit sa mukha ng aking biyenan. Dahil sa ngiti, lumalim ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, na parang lukot na papel. Lia, pakinggan mo ako. Itinuro niya gamit ang tinidor ang malamig na arroz caldo.
na inihanda ko. Mula ngayon, maaari kang maghanda ng almusal kung gusto mo. Pero ang arroz caldo, kailangan mong gawin tulad ng itinuro ko sa iyo. Ito ang 40 kong taong tradisyon ng aming pamilya. At wag mo lang basta gayahin. Gawin mo ng tama. Si Andres, napuno ang bibig ng pagkain, ay tumango. Pinaglaruan ko lang ang kanin sa aking plato. Nang tahimik, "Hoy, Lia!" Bigla akong tinawag ng biyenan ko sa aking pangalan. Itinaas ko ang aking ulo. "Bakit ang bagal mong kumain?" Kumunot ang noo niya. At umismid. "Kumakain ka na parang ibon. Anong malas?" Ang isang manugang sa aming pamilya ay kailangang kumain ng may gana. Kung isang araw ay may bisitang dumating at makita kang ganyan, iisipin nilang tinitipid mo sila sa pagkain. Pinisil ko ang mga kubyertos ng mahigpit. "Opo. At tingnan mo ito." Ibinaba niya ang kanyang mga kubyertos. At inilabas mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang lukot at nakatuping papel at ibinigay sa akin. Kinuha ko ang papel at binuklat. Ito ay isang schedule. Sa kaliwang bahagi ay ang mga petsa mula ngayon hanggang sa susunod na 3 buwan. At sa kanan ay isang listahan ng mga patakaran na nakasulat sa maliliit na letra. Gumising araw-araw ng alas, as is, para maghanda ng almusal. Ang sahig na kahoy sa sala ay dapat linisin tuwing 2 araw. Bawal gamitin ng robot vacuum. Kailangang magbunot at punasan ng basahan araw-araw para kumintab. Tulad ng ginagawa natin sa probinsya. Ang mga polo ni Andres ay hindi lalabhan sa washing machine. Kakamayin. Tuwing linggo ng hapon, pagbisita sa mga biyenan na may dalang prutas ng panahon. Sa mga kaarawan, anibersaryo, at iba pang pagdiriwang ng pamilya. Mamili at maghanda ng pagkain. 1 linggo, bago. Habang binabasa ko ang bawat punto, namuti ang dulo ng aking mga daliri na humahawak sa papel. Ito ang mga patakaran ng bahay na inihanda ko. Ang boses ng aking biyenan ay may di kapani-paniwalang awtoridad. Basahin mo. At kung may hindi ka naiintindihan, magtanong ka. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Nakatingin din siya sa akin. Ang kanyang tingin ay parang isang tagasuri na naghihintay na sabihin kong, "Opo, biyenan, susundin ko po ng mabuti." Huminga ako ng malalim at bubuksan na sana ang aking bibig. Sobra ang mainit na lugaw na inilagay ko, sabi ng biyenan ko. Umiiwas sa aking tingin at itinuturo gamit ang kanyang babaang mangkok ng arroz caldo sa harap ko. Tumingin ako sa direksyong iyon. Puno ng mainit na lugaw ang mangkok hanggang sa gilid. Ngunit hindi naman sobarang puno na aapon, na parang ayaw niyang magpakita ng kabutihang loob sa pamamagitan ng paghahain ng sagana. "Pasensya na po. Babawasan ko po ngayon din." Bago ko pa matapos ang aking pangungusap, biglang umikot palabas ang pulso ng aking biyenan. Parang isang kaswal na kilos, na parang nadali niya ng hindi sinasadya, ngunit masyadong natural at mabilis. Ang kumukulong arroz caldo ay umapaw mula sa mangkok. Dumaloy ito sa mesa at tumapon sa aking mga hita. Nakasuot ako ng manipis na cotton pajama shorts. Ang bagong lutong mainit na lugaw ay dapat nasa 70 o 80 degrees. Ang mainit na likido, na parang isang kuyog ng galit na mga langgam na apoy, ay tumagos agad sa manipis na tela at bumaon sa aking balat. Isang matinding sakit, na parang tinatatakan ng mainit na bakal ang aking laman. Gumapang ito sa buong katawan ko. "Ah!" Sumigaw ako at tumayo agad. Tumumba ang silya sa likod ko at gumawa ng malakas na ingay sa sahig na kahoy. Masakit hindi lang sa ibabaw ng balat, kundi pati na rin sa loob ng mga kalamnan, na parang tinatakan ako ng isang nagbabagang bakal. Nang tumingin ako sa ibaba, nakita kong namumula na parang apoy ang loob ng aking hita. Sa ilang bahagi, nagsisimula ng mabuo ang mga malinaw na paltos. "Diyos ko, ang lampa mo naman." Ang boses ng aking biyenan ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Ngunit sa kanyang boses, wala ni katiting na pag-aalala o paghingi ng tawad. Sa halip,
Mayroon itong isang kakaibang masaya at buhay na tono. Bakit mo inilalagay ang mangkok sa gilid? Gusto mong mapaso ang kawawa mong biyenan? Tiniis ko ang sakit at itinaas ang aking ulo upang tingnan siya. Nakaupo siya sa kanyang silya, hindi gumagalaw. Wala ni isang patak ng mainit na lugaw ang tumalsik sa kanyang damit. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang ekspresyong iyon ay malinaw kong naaalala. Ito ang ekspresyon ng isang matandang pusa na na-corner ang isang daga. Lia, ayos ka lang ba? Sa wakas ay sabi ni Andres. Ngunit hindi siya tumayo sa kanyang upuan, ni hindi niya binitiwan ang kanyang mga kubyertos. Punta ka't buhusan mo ng malamig na tubig. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ang aking binti. Ang pulang paso ay kumalat na parang isang mapa mula sa loob ng aking hita hanggang sa itaas ng aking tuhod. Ang ilang bahagi ng balat ay namuti. Maaaring malalim na paso ito. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa natuklasan. Ang kilos ng aking biyenan ay napaka-perpekto. Hindi ito pagkakamali. Parang isang kilos na inensayo ng maraming beses. Ang anggulo ng pagkakatagilid ng mangkok. Ang direksyon kung saan tumalsik ang mainit na lugaw. Ang perpektong tiyempo ng pag-ikot ng pulso, ang katumpakan kung paano niya pinrotektahan ang kanyang sarili at ibinuhos ang mainit na lugaw eksakto sa aking binti. Nay, okay lang po kayo? Muling sabi ni Andres. Ang pinag-aalala niya ay hindi ako, kundi ang kanyang ina. Okay lang ako. Gumawa ng kilos ang aking biyenan na parang pinapakalma ang kanyang dibdib. Sobra kasi ang mainit na lugaw. Nadali ko lang ng kaunti at natapon. Ang inutil naman ng manugang na ito. Tinitigan ko ang mag-ina, ng tulala. Ibinaba ni Andres ang kanyang mga kubyertos. Lumapit sa kanyang ina. At sinuri ang kanyang mga kamay. Ang kanyang malapad na likod ay bahagyang tumatakip sa kanya. Ngunit nakita ko ito. Ang malisyosong ngiti na lumitaw sa mukha niya. Ang ekspresyon ng isang aktor na nagtagumpay sa isang mahusay na idinirek na dula. Lia. Tumayo ng tuwid si Andres at lumingon sa akin. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang kawalang interes at katamaran. Napalitan ito ng isang madilim at nagbabantang ekspresyon. Nakakunot ang kanyang noo at mailap ang kanyang tingin. Hindi ko makapaniwala sa narinig ko. Anong sabi mo? Hindi mo ba ako naririnig? Lumapit siya ng isang hakbang at tiningnan ako mula sa itaas. Dahil sa iyo, muntik nang mapaso si nanay. Hindi ka ba hihingi ng tawad sa kanya? Siya ang sadya na nagtapon nito. Nakita mo, bago ko pa matapos ang pangungusap ko. Pak! Isang matinis na tunog at biglang pumihit ang ulo ko sa isang gilid. Ang sakit na nagsimula sa aking pisngi ay tumagos sa aking utak, na parang kidlat. Napaurong ako sa lakas ng sampal, at tumama ang balikat ko sa kanto ng mesa. Siguradong may nasira sa loob ng bibig ko. Napuno ng metalikong lasa ng dugo ang aking dila. Nang dilaan ko ang loob ng aking bibig. Naramdaman kong napunit ang kalamnan sa aking pisngi. Luhod, at humingi ka ng tawad ngayon din. Sumabog ang sigaw ni Andres sa ibabaw ng aking ulo. Saan mo natutunan ang ganyang kawalang galang? Parang tumigil ang mundo. May naririnig akong ugong sa aking mga tainga at parang may libo-libong bubuyog na umuugong sa aking ulo. Ang kaliwang pisngi ko ay nanginginit na parang sinunog. At ang kanang hita ko ay kumikirot. Ang mga patak ng dugo mula sa aking bibig ay tumulo sa aking pantalon. Nabasang-basa ng mainit na lugaw. Na naghahalo. Ang mamula-mula at madilaw na mantsa ay nakakadiri. Dahan-dahan kong ipinihit ang aking ulo upang tingnan si Andres. Hingal na hingal siya. Ang kamay na sumampal sa akin ay nasa ere pa rin at kitang-kita ang mga ugat sa likod nito. Namumula ang kanyang mga mata. Parang inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa sampal na iyon. Sa likod niya ay ang aking biyenan. Nakakrus ang mga braso. Sa kanyang mukha ay may kakaibang kasiyahan. Ganyan nga. Ang isang lalaki ay kailangang magpakita ng awtoridad. Kung hindi, susubukang maging reyna ng bahay ang babae.
Isang tuyong tawa ang kumawala sa aking bibig. Ang tunog ng isang tuyong dahon na nadudurog. Tumatawa ka? Tanong ni Andres, naguguluhan. Lia, nakakatawa pa ba sa'yo ngayon? Itinaas ko ang isang kamay para pigilan ang kanyang mga salita. At pagkatapos ay itinaas ko ang aking kanang kamay. Tinipon ko ang lahat ng natitirang lakas ko. At sa buong lakas ko, sinampal ko siya sa pisngi. Pak! Isang tunog na 10 beses na mas malakas at mas malinaw kaysa sa kanyang sampal ang umalingaw-ngaw sa sala. Sa sandaling tumama ang aking kamay sa kanyang pisngi, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang buto. Narinig ko rin ang mahinang tunog ng kanyang mga ngipin nang makagat niya ang kanyang dila. Umatras si Andres at malakas na tumama ang kanyang likod sa kanto ng mesa. Dahil sa impact, nagkabanggaan ang mga plato sa mesa at ang malamig na arroz caldo na nakatabi ay tuluyang natapon. Ang kulay kayumangging mainit na lugaw ay mabilis na nagmantsa sa puting tablecloth at tumulo sa sahig. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bahay. Ang aking biyenan ay natigilan. Nawala ang kanyang matagumpay na ekspresyon at ang kanyang mga mata ay sobrang dilat na parang lalabas sa mga orbita nito. Gumawa siya ng isang pigil na tunog, ngunit parang hindi siya makapagsalita. Hinawakan ni Andres ang kanyang pisngi at tiningnan ako. Marahas na nanginginig ang kanyang mga pupil. Ang 5 marka ng aking mga daliri ay malinaw na namamaga sa kanyang balat. Ikaw! Sabi niya sa nanginginig na boses. Tiningnan ko ang aking kamay. Pula ito at nanginginit, ngunit ang aking isip ay kakaibang kalmado. Kasing tahimik ng dagat pagkatapos ng isang bagyo. Basura. Dahan-dahan kong inulit ang kanyang mga salita. Bakit hindi? Pwede mo akong saktan, pero ako sa'yo hindi? Baliw ka na! Baliw ka na! Ngumiti ako. Oo. Ngayon ko lang napagtanto. Baliw nga ako. Dahil nagpakasal ako sa isang lalaking nananakit ng asawa. Tama na! Sigaw ng biyenan ko at sumugod sa akin. Ang kanyang mga kamay, na parang mga kuko ng agila, ay lumipad patungo sa aking buhok. How dare you na pagbuhatan ng kamay ang asawa mo? Ngayon, bubunutin ko lahat ng buhok mo sa ulo. Hindi ako umiwas. Sa halip, kinuha ko ang telepono na nasa mesa. Hello? Sabi ko ng mahinahon. Opo. 911 po ba ito? Natigilan ang kamay ng aking biyenan sa ere. Gusto ko pong mag-report. Sabi ko. Tinitingnan siya ng diretso sa mga mata at binibigkas ang bawat salita ng malinaw. May nangyayaring trespassing at assault po. Ang address ay Unit B, 3rd floor sa BGC. Taguig. Opo. Pulis. Pwede po kayong pumunta agad? Ibinaba ko ang telepono. Ang sumunod na 10 minuto ay marahil ang pinakamahaba at pinakakakaba sa kasaysayan ng kondo na iyon. Ang aking biyenan ay parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mukha, na dati puno ng galit, ay unti-unting nagbago tungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa isang hindi matukoy na takot. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ikaw, gumawa ka ng false report, di ba? Pautal-utal niyang sabi. Anong trespassing? Bahay ito ng anak ko. Isang manugang na nagre-report sa kanyang biyenan. Hindi ako sumagot. Nagpunta ako sa banyo. Kinuha ang showerhead at binuhusan ng malamig na tubig ang aking binti. Nang dumampi ang malamig na tubig sa paso, medyo nabawasan ang matinding sakit. Malinaw na nakikita ang mga paltos. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Namamaga ang kaliwang pisngi ko. At ang dugo mula sa putok na labi ay naging isang madilim na langib. Matagal kong tinitigan ang aking refleksyon. Iyon ako. Sa 3 araw ng kasal. May pasa sa mukha, magulo ang buhok, isang pisngi na kulay lila, at isang nasunog na binti. Nasaan na ang Lia na iyon? Ang Lia na 2 taon na ang nakalipas. Sa isang company dinner, ay pinuri dahil sa kanyang gilas at talino. Huminga ako ng malalim at kinuha ang first aid kit.
Nilagyan ko ng disinfectant at gasa. Paglabas ko ng banyo, nagmamadaling kausap ni Andres sa telepono. Kahit hininaan niya ang boses, narinig ko ang lahat. Hindi, Nay. Kalma lang po. Nang makita niya ako, natakot siya at ibinaba ang telepono. Leah. Lumapit siya. Ang kanyang boses ay mas malambing. Medyo nag-init lang ang ulo ko kanina. Sorry. Bigla lang akong nag-init. Tinalikuran ko siya na parang hindi nakikita at naglakad palayo. Leah. Sinubukan niyang hawakan ang braso ko. Pakinggan mo ako. Pakiusap. Marahas kong iwinaksi ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Pakiusap. Ding-dong. Ding-dong. Malakas na tumunog ang doorbell. Para itong naputol, na tensyonadong lubid ng isang pana. Nagpunta ako sa entrance at pinindot ang buton para buksan. 2 unipormadong pulis ang nasa pintuan. Isang matangkad na lalaki at isang babae na nakapusod ang buhok. Propesyonal ang kanilang ekspresyon. Kayo po ba ang tumawag? Tanong ng babaeng pulis. Opo, nag-report po ako ng trespassing at assault. Tama. Tama. Umurong ako para padaanin sila. At itinuro ko ang 2 taong nakatayo. Natutulala sa gitna ng sala. Sila po. Namutla na parang papel ang mukha ng aking biyenan. Hindi. Pulis. Anong ibig sabihin nito? Nagsimula siyang mag-alibi. Bahay po ito ng anak ko. Anong krimen ang ginagawa ng isang ina na pumupunta sa bahay ng kanyang anak? Nagsisinungaling po ang babaeng ito. Excuse me. Lumapit sa akin ang pulis at sinuri ang aking sugatang mukha at basang pantalon. May sugat po kayo? Opo. Sinampal po ako ng asawa ko at sinunog ng biyenan ko ang binti ko nang ibuhos niya ang mainit na ulam. Sinampal? Sabat ni Andres. Pag-aaway lang po ng mag-asawa. Isang simpleng pag-aaway lang po at sa isang pag-aaway ng mag-asawa, puwede nang manakit ng tao? Malamig na tanong ng pulis. Hindi po iyon. Nagsimulang mag-utal-utal si Andres na parang naubusan ng salita. Sinampal niya rin po ako. Tingnan ninyo ang mukha ko. Sinampal niya rin po ako. Ipinakita niya ang kanyang namamagang pisngi. Ikaw ang naunang nanakit. Malamig kong sabi. Self-defense lang ang ginawa ko. Pero anong sinasabi mo? Mga Ginoo. Kumalma po kayo. Sabat ng pulis. Una, linawin muna natin ang sitwasyon. Kinuha niya ang isang notebook at nagsimulang kunin ang aking mga detalye at ang takbo ng mga pangyayari. Ako. Sinubukang iwasan ang anumang emosyon. Simpleng inilahad lang ang mga katotohanan. Ang hindi autorisadong pagpasok ng aking biyenan. Ang kanyang mga reklamo sa pagkain. Ang insidente sa ulam. Si Andres at ang aking biyenan ay walang tigil na sumasabat, sumisigaw na hindi ito patas. Ngunit napilitan silang tumahimik sa utos ng pulis. At isa pa pong bagay. Sabi ko. Tumingin sa akin ang 2 pulis. Itong kondo. Dahan-dahan kong tiningnan ang paligid ng bahay. Pag-aari ko po ito. Binili ito ng mga magulang ko bago ako ikasal. Sarili ko po itong pag-aari. Mula sa drawer ng TV console, kinuha ko ang isang sobre na inihanda ko na. Ito ay isang kopya ng Condominium Certificate of Title. Paki-check po. Ibinigay ko ang dokumento sa babaeng pulis. Maingat niyang sinuri ito, tumango, at lumingon kay Andres. Sir, shared property po ba itong kondo? Nawalan ng kulay ang mukha ni Andres. Kinagat niya ang kanyang labi at sumagot sa mahinang boses. Hindi po. Kung gayon, mayroon po ba kayong kontrata sa pag-upa o isang power of attorney na nagpapahintulot sa inyong manirahan dito? Asawa niya po ako. 3 araw pa lang po kaming kasal. Anong power of attorney ang kailangan ng isang asawa para manirahan sa bahay ng kanyang asawa? Sa batas, kailangan po. Matigas na sabi ng pulis. Ang mga ari-ariang nakuha bago ang kasal ay paraphernal property at hindi bahagi ng conjugal partnership of gains. Kung hilingin ng may-ari na umalis kayo, kailangan ninyong gawin. Nanlaki ang mga mata ng aking biyenan. Ano?
Anong kalokohan iyan? Nanginginig ang kanyang boses. Andres, sinabi mong sa iyo ang bahay na ito. Sinabi mo sa nanay mo. Hindi sumagot si Andres. Nakayuko, nagtago siya sa anino. Sa sitwasyong ito, sabi ko. Gusto kong umalis ang 2 taong ito sa aking bahay ngayon din. Ano? Sigaw ng biyenan ko. Narinig ninyo na. Pakiusap. Umalis na kayo agad. Sabi ko. Itinuturo ang pinto. Lumayas kayo sa bahay ko. Bumasag ang kanyang boses. Ang kapal ng mukha ng isang manugang na palayasin ang kanyang biyenan. Gusto mo bang sumpain ka? Hindi makatao. Nagpatihulog siya sa sahig at nagsimulang umiyak ng malakas. Ay, ang buhay ko. Nagpalaki ako ng anak ng may hirap para lang sumama sa isang ahas na tulad nito. Tatay ni Andres, nakikita mo ba ako mula sa langit? Ang anak mo, palalayasin sa kalye. Hinahampas niya ang sahig at sumisigaw. Itinuturo ako, ahas ka. Akala mo ba makakalusot ka? Paiiyakin kita ng dugo. Nag-cruise ako ng braso at tiningnan siya mula sa itaas. Ang kanyang nagngingit-ngit na mukha. Ang mga luha, ang uhog, ang mga sumpa na lumalabas sa kanyang bibig. Kakaiba. Hindi ako nakaramdam ng galit. Nakakatawa. Parang nanonood ng isang eksena mula sa isang murang teleserye. Nay, tawag ko sa mahinang boses. Kung magpapatuloy po kayo ng ganyan, hihiling po ako ng immediate protection order. Ano? Republic Act 9262. Ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, pwedeng utusan ng hukom ang nang-aabuso na umalis sa tirahan o pagbawalan na lumapit sa loob ng 100 metro para protektahan ang biktima. Kung lalabagin ninyo ito, hindi lang kayo pagmumultahin, kundi maaari pa kayong makulong. Biglang tumigil ang pag-iyak ng aking biyenan. Tiningnan niya ako ng tulala. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang tunog na lumalabas. Ikaw! Sino ka? Hindi po ako abogado, sabi ko. Pero, marunong po akong gumamit ng Google. Nagkatinginan ang mga pulis. Excuse me, ma'am. Umubo ang pulis. Mas mabuti po kung umuwi na muna kayo sa inyong bahay. Kung magpapatuloy po kayo sa paggawa ng iskandalo dito, maaari po namin kayong arestuhin dahil sa obstruction of justice o public disturbance. Hindi ako aalis. Nasabi na po namin. Sabi ng babaeng pulis na may iritasyon sa boses. Hinihiling po ng may-ari na umalis kayo. Kasunuan lingan iyan. Pekeng mga papeles iyan. Andres, magsalita ka. Sa iyo ang bahay na ito, di ba? Tahimik pa rin si Andres. Kinakagat niya ang kanyang mga labi habang nakatingin sa sahig. Sa kanyang tingin ay may halong hiya at galit. Andres, napipi ka na ba? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, tiningnan ang kanyang ina, pagkatapos ay ako. At sa huli ay ang mga pulis. Totoo po. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Kay Lia po ang bahay na ito. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ng aking biyenan. Ano? Tara na! Nay! Huminga siya ng malalim. Umalis na tayo, bago pa tayo mas lalong mapahiya. Anong sinasabi mo? Aalis tayo? Sabi niya at hinawakan ang braso ng kanyang ina para itayo ng bigla. Lumaban ang aking biyenan. Ngunit wala siyang nagawa laban sa lakas ng kanyang anak. Kinaladkad niya ito patungo sa pinto na parang isang sako. Bitawan mo ako. Hindi ako aalis. Kailan pa pinalayas ng manugang ang kanyang biyenan? Pakiusap. Tama, nanay. Hindi ako makaalis. Hindi ito makatarungan. Diyos ko po, ang mga anino ng dalawa ay nawala sa likod ng pinto. Sa huling sandali, lumingon si Andres para tingnan ako. Hindi ko malilimutan ang tingin na iyon. Walang pagsisisi o paghingi ng tawad. Ito ay isang nagyayelong puot. Click! Sumara ang pinto sa pasukan. Sa wakas, isang ganap na katahimikan ang bumalot sa bahay. Naguugong ang aking mga tainga. Epekto ng sampal, nanginginit pa rin ang aking binti. Masakit ang aking pisngi. At mula sa putok na labi, nagsimula muling umagos ang dugo. Excuse me, ma'am.
Lumapit sa akin ang pulis na may halong pag-aalala. Gusto niyo po bang mag-file ng formal complaint? Magandang pumunta po kayo sa ospital para kumuha ng medical certificate kung sakaling gusto ninyong magdemanda sa hinaharap. Hindi ko siya pinutol. Hindi po ako magdedeklara o magdedemanda. Gusto ko lang po silang umalis. Pulis. Nagkatinginan muli ang dalawang pulis. Kung gayon, isara niyo po ng mabuti ang pinto. Sabi ng babaeng pulis, kung guluhin po kayo ulit, huwag po kayong mag-atubiling tumawag ulit. Salamat po. Sinamahan ko sila hanggang sa pinto. Sumara ang pinto at narinig ko ang tunog ng pag-activate ng electronic lock. Ipinatong ko ang aking noo sa malamig na pinto. Ipinikit ang aking mga mata at nanatili roon ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ko ang telepono mula sa aking bulsa at naghanap ng isang numero. Hello. Opo. Locksmith po ba ito? Sabi ko sa tuyong boses. Gusto ko pong magpapalit ng lock. Na-install ang bagong lock ng 2:00 ng hapon. Ang locksmith, isang lalaki na nasa 45 anyos, ay napakabilis. Habang nagtutornilyo, hindi siya tumigil sa pagsasalita. Mukhang bahay ng bagong kasal, tapos nagpapalit na ng lock. May nakakita po ba ng password? Hindi po. Ang mga lock ngayon ay nag-iiwan ng mga fingerprint at madaling manakaw ang password. Kailangang takpan ng kaunti ng kamay kapag nagtatype. Walang interes kong sagot. Opo. Opo. Habang iniisip ang ibang bagay. Anong password ang ilalagay ko? Ang kaarawan ni Andres. Hindi. Ang anibersaryo ng kasal. Hindi rin. Sa huli, inilagay ko ang huling 4 na digit ng numero ng telepono ng aking ina. Nang umalis ang locksmith, umupo ako sa isang bangko sa entrance at tinitigan ang bagong lock na kumikinang na kulay pilak. Ito ay isang pinakabagong modelo na may 10-digit keypad at fingerprint reader. Ngayon, talagang bahay ko na ito kung wala ang aking pahintulot. Kahit isang langgam ay hindi makakapasok. Tumunog ang telepono. Si Andres. Sa likod ng pangalan na lumitaw sa screen ay may emoticon ng puso na siya mismo ang naglagay. Hindi ko sinagot. Tumunog ang ringtone ng mga 30 segundo at naputol. Agad na nagsimulang dumating ang mga mensahe. Ang telepono ay nag-vibrate na parang isang nababaliw na insekto. Mahal, nagkamali ako. Bigla lang akong nag-init ng ulo. Nakatingin si nanay. Hindi ako pwedeng manahimik lang. Naiintindihan mo ba? Pakiusap. Kumalma ka. At mag-usap tayo. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Lia, mahal, pakiusap. Ang tunog ng mga notification ng mensahe ay hindi tumigil. Binasa ko isa-isa ang mga nakakaawang mensahe at pagkatapos ay nagpadala ako ng isang larawan. Isang larawan na kinuha ko sa isang bank statement na aksidenteng nakita ko sa ilalim ng isang drawer sa opisina. Ang may-ari ng account ay si Andres. Ngunit sa description ay nakasulat na monthly automatic transfer at ang benepisyaryo ay ang aking biyenan. Ang halaga ay A-Live 15,000. Nang makita ko ang statement na iyon, wala sa bahay si Andres. Aksidente ko itong nakita habang naghahanap ng gunting para buksan ang isang package. Noon ko nalaman, may itinatago ang lalaking ito. Ngunit dahil ito ay isang bagay bago ang kasal, kinumbinsi ko ang aking sarili na mababago ko ito ng paunti-unti. Ang tanga ko. Nang maipadala ang larawan, tumigil ang pagdagsa ng mga mensahe mula kay Andres. Naiisip ko siya habang tinitingnan ang larawan. Una, pagkamangha, pagkatapos ay pagkalito, pagkatapos ay galit, at sa huli, marahil ay takot dahil akala niya ay naitago niya ito ng maayos. Hindi niya kailanman maiisip na alam ko na, sa pagkakataong ito, hindi ito mensahe, kundi isang tawag, si Andres ulit. Pinindot ko ang reject button. Tumawag ulit siya. Reject. Tumawag ulit. Reject. Pagkatapos ng mga 10 beses, parang sa wakas, ay sumuko na siya. Inilagay ko sa silent mode ang telepono. Tumayo ako at nagpunta sa walk-in closet. Sa aparador ni Andres,
Nakasabit pa rin ang kanyang mga suit, polo, at coat. Sa tie rack, nandoon din ang navy blue na kurbata na regalo ko sa kanyang kaarawan. Tumayo ako sa harap ng aparador at tinitigan sila sandali at pagkatapos ay nagsimula akong kumilos. Isa-isa ko silang inilabas, inihagis sa sahig. Isang suit ang bumagsak nang may malakas na kalabog at isang polo ang nalukot ng walang lakas. Kinuha ko ang kurbata, tiningnan ito ng 2 segundo at inihagis din sa sahig. Mga medyas, underwear, tracksuits, sapatos, ang shaver, isang bote ng cologne na kalahati na lang. Inilagay ko ang lahat sa isang malaking itim na basurahan. Tumawag ako sa isang courier service para kunin ang mga gamit. Saan po ang destinasyon? Tanong ng rider. Sa basurahan sa baba, sagot ko. 4:00 ng hapon. Dumating ang mga taga-courier at kinuha ang mga itim na bag mula sa balkonahe. Pinanood ko kung paano nila inilagay ang mga basurahan sa isang sulok ng garbage room. Malayo ito at hindi ko makita ng maayos. Ngunit ang pag-iisip sa mga mamahaling suit at branded na polo na nakakalat sa mabahong dumi sa tabi ng basurahan ng mga nabubulok ay nagdulot sa akin ng isang kakaibang pakiramdam. Isang kakaibang kasiyahan ang pumuno sa aking dibdib na parang pinuksa ko ang mga ipis na nagtatago sa bahay. Para sa hapunan, nagbukas ako ng isang food delivery app, isang serving ng Bicol Express, isang inihaw na manok, at isang lata ng serbesa. Kumain akong mag-isa sa walang laman na sala, nanonood ng telebisyon. Mula sa mga speaker ay naririnig ang mga tawa ng mga sikat sa isang entertainment show. Ang nangyari kaninang umaga ay parang isang panaginip. Ang sapilitang pagpasok ng aking biyenan, ang mainit na ulam na natapon sa aking hita, ang sampal na ibinigay niya, at ang isinukli ko. Tiningnan ko ang aking kanang kamay. Medyo pula pa rin ito, ngunit nawala na ang sakit. Patuloy pa ring nagpapadala ng mensahe si Andres. Tiningnan ko ang preview na lumalabas sa notification screen. Ngunit hindi ako sumagot. Sa simula ay humihingi siya ng tawad. Pagkatapos ay nagpapaliwanag. At ngayon ay nauwi na sa mga akusasyon. Anong ginawa mo sa mga damit ko? Akin iyon. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sino ka sa akala mo para itapon ang mga gamit ko, Lia? Makikita mo, ang mga huling mensahe ay halos mga bantana. Akala mo ba makakatakas ka? At ano kung sayo ang bahay? May utang ka sa akin. Naiintindihan mo? Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Habang binabasa ang mga mensaheng iyon, isang tuyong tawa ang kumawala sa akin. Utang? Anong utang? Ang 3 milyon na ibinigay ng mga magulang ko para sa kondo na ito? O ang 500,000 na ibinigay ng pamilya ko bilang regalo sa kasal? O ang daan-daang libong piso na hiniram niya sa akin sa loob ng 2 taon at hindi na ibinalik? Binuksan ko ang notes app at nagsimulang gumawa ng listahan. Regalo sa kasal. RC 500,000. Upa sa reception hall. 200,000. Traye at gown. Catering kulo 5,000. Perang hiniram ni Andres. Mga 10 beses. Humigit kumulang X 400,000. Total. Humigit kumulang E1,450,000. Matagal kong tinitigan ang numerong iyon at pagkatapos ay tinawagan ko ang aking ama. Pa. Oo, Lia. Anong nangyari sa boses mo? Huminga ako ng malalim. Pa. Makikipag-anul ako. Sa kabilang linya, may 3 segundong katahimikan. May nangyari ba? Kalmado kong ikinuwento ang nangyari sa araw na iyon. Nang dumating ako sa bahaging sinampal ako ni Andres, sinubukan kong huwag manginig ang aking boses na parang ikinukwento ang istorya ng ibang tao. Ngunit ang katahimikan ng aking ama ay lalong humahaba. Sa huli, nagsalita ang aking ama sa isang malamig na boses, puno ng galit na hindi ko pa narinig sa kanya dati. Ang lakas ng loob niyang pagbuhatan ng kamay ang anak ko. Pa, huwag ka nang, ako na ang bahala rito, sabi ng aking ama. Hindi pa, kaya ko po mag-isa, Lia. Lumambot ng kaunti ang boses ng aking ama.
Alam kong matalino ka, pero hayaan mong si Papa ang mag-asikaso ng maruruming bagay. Magpahinga ka. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa sofa, yakap ang aking mga tuhod, at tinitigan ang isang mantsa sa kisame, nawawala sa oras. Kinabukasan, dumiretso ako sa ospital. Sa nasunog na binti ko, may ilang paltos, at ang ilan ay pumutok na, nagnanana. Nilinis ng doktor ang aking sugat, nilagyan ng pamahid, at binigyan ako ng medical certificate na may 2 linggong sick leave. VAWC case? Tanong ng doktor. Hindi ako sumagot. Bumuntong hininga siya, at ibinigay sa akin ang certificate. Itago niyo po itong mabuti. Kakailanganin niyo po ito para sa korte. Paglabas ko ng ospital, pumunta ako sa isang tahimik na cafe para makipagkita sa abogadong ipinadala ni Papa. Isa siyang kilalang abogado na may pinakamataas na success rate sa mga kaso ng annulment sa Maynila. Nasa 40s, may gold-rimmed na salamin at isang matalim na tingin. Kinausap na ako ng Papa mo, Leah. Sabi niya, habang binabasa ang medical certificate na inilapag ko sa mesa. 3 araw pa lang kayong kasal. Pero sapat na sapat ang grounds natin para sa annulment. Psychological incapacity, fraud, at lalo na itong domestic violence. Ipinakita ko rin sa kanya ang video mula sa security camera at ang listahan ng mga ginastos sa kasal. Inayos niya ang kanyang salamin. Isang propesyonal na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sobra-sobra ang ebidensya natin. Magpa-file din tayo ng petition for liquidation para mabawi ng buo ang mga regalo at gastusin sa kasal. Ang kasalanan ay malinaw na sa kanya. Matigas niyang sabi. Huwag kang mag-alala sa proseso. Si Papa muna ang sasagot sa lahat. Kaya tulad ng sinabi niya, magpahinga ka lang at hayaan mong kami ang gumalaw para sa'yo. Tumango ako. Nakaramdam ako ng kakaibang gaan sa aking dibdib. Pauwi sa bahay. Huminto ako sa isang tindahan at bumili ng 2 sandwich at isang karton ng gatas. Ayokong magluto. Kung papasok ako sa kusinang iyon, maaalala ko ang natapong ulam, ang mga sigaw ng aking biyenan, at ang mukha ni Andres na nagtaas ng kamay. Ininit ko ang mga sandwich sa microwave at kumain habang nakaupo sa tabi ng bintana. Sa labas, lumaganap ang gabi ng Maynila. Ang mga ilaw ng mga sasakyan na tumatawid sa mga tulay sa ibabaw ng Pasig River ay kumikinang na parang isang kuwintas ng mga perlas na gumagalaw. Brr, brr! Tumunog ulit ang telepono. Hindi si Andres, kundi isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli ay sinagot ko. Hello, kinausap ko po ba si Mrs. Leah Reyes? Isang magalang na boses ng babae. Opo, ako po ito. Magandang umaga po. Tumatawag po ako mula sa news desk ng Philippine Daily Inquirer. Agad kong ibinaba ang telepono at idinagdag ang numero sa listahan ng mga nakablock. Hindi ko alam kung sino ang nag-leak ng numero ko, ngunit wala akong intensyong makisali sa mga periodista. Sa aking telepono, mayroon akong 12 ng mga hindi pa nababasang mensahe. Karamihan ay mula kay Andres, at iilan ay ipinadala ng aking biyenan mula sa ibang numero. Ang mga mensahe ng biyenan ay sobrang bastos na hindi na maaaring ulitin. Ahas, inakit mo ang anak ko at sinira ang buhay niya. Pok-pok, susumpain ka. Ikukwento ko sa buong kapitbahayan kung anong klase kang tao. Habang binabasa ang mga mensaheng iyon, bigla akong nakaramdam ng matinding pagod. Hindi galit, pagod lang. Isang pagod na tumatagos hanggang sa buto, na nagpaparamdam sa aking katawan na parang isang walang laman na sisidlan. Pinatay ko ang telepono, humiga sa sofa, at tinitigan ang kisame. Sa isang sulok ng kisame, may isang maliit na mantsa. Kailan ito lumitaw? Hindi ko ito nakita dati. Tinitigan ko ang mantsa at, nang hindi namamalayan, ipinikit ko ang aking mga mata. Sa panaginip, nagkaroon ako ng bangungot. Araw ng kasal. Nakasuot ako ng isang perpektong puting damit pangkasal at nasa pasilyo ako ng simbahan. Daan-daang bisita ang nakatingin sa akin. Sa tabi ko, si Andres na nakasuot ng tuksedo ay nakangiti ng malapad. Tanong ng pari, Leah,
Tinatanggap mo ba si Andres bilang iyong asawa? Binuksan ko ang aking bibig para sabihin. Oo, tinatanggap ko. Hindi. Nagising ako sa sarili kong sigaw. Madilim ang sala, at tanging ang mga ilaw ng lungsod ang patuloy na kumikinang sa labas. Matagal akong nakahiga bago ko na ibalik ang aking sarili. Nagpunta ako sa banyo at naghilamos. Binuksan ko ang telepono. 3:00 ng madaling araw. Mayroon akong mahigit 100 na hindi pa nababasang mensahe. Nang hindi isa-isang tinitingnan. Nag-scroll ako hanggang sa dulo. Isang mensahe sa WhatsApp. Mula sa isang kaklase sa universidad ang nakakuha ng aking pansin. Leah, nakita ko yung kumakalat sa internet tungkol sa inyo. Okay ka lang ba? May kalakip na link. Nang i-click ko ang link, dinala ako nito sa isang post sa isang kilalang mommy group sa Facebook. Ang unang tweet. Bagong kasal sa isang luxury condo sa BGC. Sinaktan ang biyenan at pinalayas ang asawa sa kalye. Tulungan niyo akong. Hanapin siya. Nag-swipe ako para basahin ang nilalaman. Ito ay isang post na isinulat ng aking biyenan. Ang kuwento ay sobrang baluktot na hindi ka panipaniwala. Ayon sa kanya, sinadya kong itapon ang mainit na ulam para saktan siya. Sinaktan ko ang aking asawa nang subukan niyang mamagitan at sa huli ay pinalayas ko sila sa kalye sa gitna ng malamig na panahon. Inilarawan niya ako bilang isang mukhang pera na kalkuladora. Walang puso. Mayroon ng daan-daang komento. Karamihan ay iniinsulto ako. Paano nakapag-asawa ang ganyang babae? Ang mga kabataan ngayon, walang modo. Nakakatakot. Nakakatakot. Nanakit ng biyenan 3 araw pagkatapos ng kasal. Gusto naming makita ang mukha niya. Ilabas ang pangalan niya habang binabasa ang mga komento. Kakaiba. Kumalma ako. Alam kong darating ang araw na ito. Ang isang tulad ng aking biyenan ay hindi basta-basta sumusuko. Dahil hindi niya ako matalo sa totoong buhay, sinusubukan niyang maglabas ng sama ng loob sa pamamagitan ng pag-mount ng isang public trial sa internet. Iniwan ko ang telepono sa mesa at dahan-dahan, isa-isa, binasa ang mga komento. May mga taong nag-iinsulto sa akin. Ngunit mayroon ding mga maingat na opinyon na nagsasabing kailangang pakinggan ang magkabilang panig. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sa halip na magrehistro sa forum, nagbukas ako ng ibang app. Hindi ako nagmamadali. Kailangan ko munang may hanapin. Ang security camera ay inilagay ko para sa seguridad. Noong nakatira pa akong mag-isa. Bago pa man lumipat si Andres. Nakatago ito sa isang florera sa tabi ng TV console. Kaya mahirap makita. Sakop ng anggulo ng view nito ang sala at ang hapagkainan ng perpekto. Noong una, inilagay ko ito para bantayan ang aking pusa. Ngunit ipinadala ko ang pusa sa bahay ng aking mga magulang, 1 linggo bago ang kasal, dahil nag-iskandalo ang aking biyenan na may allergy siya sa balahibo ng pusa. Buti na lang hindi ko tinanggal ang kamera. Binuksan ko ang app at hinanap ang recording ng umagang iyon. Medyo mababa ang kalidad ng imahe. Ngunit malinaw ang tunog. Mula sa sandaling pumasok ang aking biyenan gamit ang electronic lock. Bawat salitang sinabi niya, bawat kilos ay nakunan. Ang mga insulto na ibinato niya sa akin. Ang eksena kung saan sinampal ako ni Andres. Ang eksena kung saan ko siya sinampal pabalik. At ang eksena kung saan pagkatapos tumawag sa pulis, nagpatihulog ang aking biyenan sa sahig at sumigaw. Dina-download ko ang video at in-save sa 2 backup, sa telepono at sa cloud. At pagkatapos, nagsimula akong magsulat. Hindi sa mommy group, mas maliit ang epekto doon. Ang lugar na pinili ko ay ang X, dating Twitter. Gumawa ako ng isang anonymous account na mabilis na ma-quote ng mga malalaking chismis pages sa Facebook, tulad ng Fashion Police o mga viral pages. Kung magba-viral ito, mabilis nakakalat ang chismis sa industriya. Nagsulat ako mula sa isang anonymous account. Unang tweet, para sa team leader ng isang malaking kumpanya na nanakit ng kanyang asawa. Sumunod na tweet, hello, ako ang asawa sa post na ito. 3 araw na kaming kasal. Pumasok ang biyenan ko sa bahay ng madaling araw, nang walang pahintulot,
at nagreklamo na hindi masarap ang almusal. Pagkatapos, sa mesa, nagkaroon ng pagtatalo at ibinuhos ng biyenan ko ang isang kumukulong arroz caldo sa aking hita. Napaso ang binti ko, ngunit inakusahan niya ako na sinadya ko ito. Ang asawa ko, sa halip na tulungan ang kanyang nasaktang asawa, sinampal ako para ipakita ang kanyang awtoridad sa harap ng kanyang ina. Eksakto niyang sinabi ito. Luhod at humingi ka ng tawad. Walang modo. Kalakip ang video. Kayo na ang humusga. In-edit ko ang na-record na video at in-upload. Idiniin ko ang eksena kung saan sinampal ako ni Andres. Ang eksena kung saan nagpagulong-gulong sa sahig ang aking biyenan. At ang eksena kung saan inilabas ko ang titulo ng ari-arian at pinapaalis sila. Bago ko i-click ang send button, nag-alinlangan ako ng 1 segundo. Kung ipopost ko ito, tatawid ako sa isang ilog na walang pagbabalik. Ang huling bakas ng respeto na natitira sa pagitan namin ay masisira. Inisip ba niya ang respeto nang saktan niya ako? Pinindot ko ang publish button. 20 minuto. Pagkatapos ng publication, sumabog ang comment section. Hala, totoo ba ito? Sino yung nasa video? Saang kumpanya? Wow, ang tapang. Sinakta ng asawa sa harap ng biyenan. Tingnan niyo yung biyenan. Nagpagulong-gulong sa sahig at nag-iinarte. Comedy. Teka, sa babae pala ang bahay. Parasite pala yung lalaki. Author, sabihin mo man lang ang initials ng kumpanya ng asawa mo para maiwasan. Ang mga komento ay dumarami in real time. Hindi na kayang habulin ng aking mga mata sa pag-scroll. May isang nag-analyze ng mga pahiwatig sa video at mabilis na nagsimulang mag-imbestiga sa pagkakakilanlan ni Andres. Yung suit na iyan, parang uniforme ng K-Group. Team leader daw. So dapat sa sales department ng head office o sa human resources. Isang team leader ng K-Group na apelyidong. Hanapin natin kung sino. Hindi na ako nag-comment pa. Pinatay ko ang telepono, humiga sa sofa, at hinintay na dumating ang bagyo habang nakatingin sa kisame. Kinabukasan, literal na nag-aapoy ang aking telepono. 14 missed calls. Mahigit 200 na hindi pa nababasang mensahe. Karamihan ay mula sa mga hindi kilalang numero. Mayroong mula kay Andres, sa aking biyenan, at mula rin sa Human Resources Department ng K-Group. Una kong pinakinggan ang voicemail mula sa HR. Magandang umaga. Kinausap ko po ba si Mrs. Leah Reyes? Asawa ni Mr. Andres Perez? Tumatawag po kami mula sa Human Resources Department ng K-Group. Nakikipag-ugnayan po kami sa inyo para i-verify ang mga katotohanan na may kinalaman sa isang video na kumakalat sa internet. Pakiusap, tawagan niyo po kami pabalik kapag may pagkakataon kayo. Pagkatapos, isang voicemail mula kay Andres. Leah, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo ba alam na kapag pinost mo iyan, tapos na ang buhay ko? Anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang annulment. Gusto mo ng sustento, pero paano mo sisirain ang isang tao ng ganito? Binalaan kita. Burahin mo ang video na iyan ngayon din, o idedemanda kita ng cyber libel. Leah, pakiusap, iligtas mo ako. Ang kanyang boses ay nagmula sa galit, patungo sa pakiusap, at sa huli, sa isang nakakaawang pakiusap, hindi ako sumagot. Binuksan ko ang X app para tingnan ang status ng aking post. Mahigit 500,000 views. Mahigit 10,000 comments. Sa mga top search topics sa Google, nasa ika-5 pwesto ang team leader malaking kumpanya domestic violence. Nang i-click ko ang topic, nakita ko na natuklasan na ng mga internet detective ang universidad ni Andres, ang taon ng kanyang pag-hire, ang kanyang departamento, at maging ang kanyang larawan mula sa ID. Nag-aalab ang opinyon ng publiko. Paano nakakapagtrabaho ang isang basura sa isang malaking kumpanya? Kung hindi siya parurusahan ng kumpanya, magpoprotesta kami sa harap ng head office. Kailangang ilantad ang pagkakakilanlan niya at sirain siya sa lipunan. May isang nag-screenshot ng post ng aking biyenan sa mommy group at gumawa ng paghahambing. Isa rin ito
sa mga pinakasikat na post. Ang pinaka nakakatawa ay isinulat ng biyenan na unang nanakit ang manugang. Pero sa video, kitang-kita na ang anak, ang unang nanakit. Mag-ina. Isang pares ng sinungaling. Nag-pilgrimage ako sa post ng biyenan. Umulan ng insulto. Binura niya ang post. At tumakas. Habang nagbabasa ng mga komento, isang komento ang nagpatindig ng balahibo ko. Author, alam mo ba yung tungkol sa nanay niya? May sumagot. Anong nangyari? Sumagot ang orihinal na nagkomento. Matagal na akong nagtatrabaho sa kumpanyang iyan. Minsan nang pumunta ang nanay ni Andres sa kumpanya para mag-iskandalo. Sa tingin ko, dahil sa problema sa pag-assign ng isang company unit, nagpatihulog siya sa sahig sa lobby ng head office at nagsisigaw. Kinailangan siyang ilabas ng security. Noong panahong iyon, naging sikat ang nanay niya sa mga empleyado. At ulit na naman. Tinitigan ko ang komento. Tulala. Nag-iskandalo ang biyenan ko sa kumpanya. Ito ang unang beses na narinig ko ang ganito. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Andres. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Sa loob ng 2 taon, wala akong alam sa lalaking minahal ko. Hindi ko alam na nagpapadala siya ng pera sa kanyang ina buwan-buwan. Hindi ko alam na ang kanyang ina ay isang taong regular na nag-iiskandalo. At hindi ko alam na siya ay isang mama's boy na ginagawa ang lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Akala ko, ang pag-aasawa ay para sa 2 tao. Ngunit para sa kanya, ang pag-aasawa ay isang paraan para ipasa ang mga responsibilidad ng kanyang ina at isang mapagkukunan ng pondo. At ako ang tanga na nagbigay ng bahay at pera. Ngumiti ako nang mapait at iniwan ang telepono. Kinahapunan, lumitaw ang aking biyenan sa entrance ng subdivision. Ma'am Lia, nasa entrance po ang biyenan ninyo. Apurado ang boses ng guard. Nagpoprotesta po siya na may placard. Sinasabi niya na inaabuso siya ng manugang niya at pinalayas sa kalye. Nagkukumpulan na po ang mga tao at problema na po. Ibaba ko ang telepono at lumabas sa balkonahe para tingnan. Sa entrance ng subdivision, may isang itim na sedan na nakaparada at sa harap nito, hawak ng aking biyenan ang isang placard. Nagawa sa isang piraso ng karton, demonyong manugang, pinalayas ang biyenan sa kalye. Ang kanyang boses ay napakalakas na umaabot hanggang sa aking unit sa ika-10 palapag. Mga kapitbahay, tingnan ninyo ang babaeng ito na sumira sa buhay ng aking anak. Dito nakatira ang pinakamasamang anak sa mundo. Ang mga kapitbahay at mga nagdaraan ay nagkukumpulan. Usisero. Sa tabi niya, nakita ko si Andres na nakatayo, nakayuko. Kinuha ko ang aking telepono, nagsimulang mag-record at tumawag sa 911. Hello, nandito po ako sa subdivision. May isang taong nag-iiskandalo at nanggugulo sa public order. 20 minuto pagkatapos, dumating ang 2 sasakyan ng pulis, nakasandal sa rehas ng balkonahe. Pinanood ko kung paano dinala ng mga pulis ang aking biyenan. Kumakapit siya sa mga pulis at nagpupumiglas, ngunit sa huli ay ipinasok siya sa likod ng patrol car. Sumunod din si Andres sa sasakyan. Bago pumasok sa kotse, tumingin siya sa direksyon ng balkonahe ng aking bahay. Hindi ko alam kung nakita niya ako, ngunit hindi ako nagtago. Tiningnan ko lang siya mula sa itaas. Bigla kong naalala ang mga salitang ibinulong niya sa aking tainga noong araw ng kasal. Lia, magiging masaya tayo. Masaya. Ang kaligayahan na sinasabi niya ay marahil ay ang pagiging alila ko. Ang kanyang ATM. At ang basurahan ng emosyon ng kanyang ina. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ganap kong inilaan ang aking sarili sa pakikipagtulungan sa abogadong inirekomenda ni Papa para buuin ang petisyon. Ang lahat ng ebidensya para sa annulment at pagbawi sa mga regalo sa kasal ay handa na. Nang magkita kami ulit sa kanyang opisina, may dala akong panibagong problema. Attorney, paano po ang tungkol sa mga pautang? Tanong ko. Anong mga pautang? Kumunot ang noo niya. Ibinigay ko sa kanya ang mga dokumento na nakuha ko mula sa bangko. Natuklasan ko ito noong nakaraang linggo. Ito ay mga bank statement
na nagpapatunay na lihim na kumuha si Andres ng mga credit card at personal loan gamit ang aking pagkakakilanlan at mga peking pirma. Ang kabuuang halaga ay umabot sa 1 milyon. Sinuri niya ang mga papel. Ang kanyang matalim na tingin ay tumagos sa mga pahina. Ang pera ay na-withdraw bilang cash advance. Paliwanag ko. At ang iba ay ginamit pambili ng mga construction materials na ipinadala lahat sa address ng biyenan ko sa Cavite. Nanahimik sandali ang abogado. Ito ay hindi na lang issue ng hiwalayan. Isa itong loan na may identity theft. Ito ay isang krimen ng estafa. Matigas niyang sabi, "Gusto mo bang mag-file ng criminal complaint?" Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Siyempre po, nang magsimula ang investigasyon ng pulisya, nabuksan ang Pandora's box. Lumabas na si Andres. Sa loob ng 2 taon, ay umuutang sa iba't ibang financing company gamit ang aking pangalan. At ang kabuuang halaga ay lumampas sa 3 milyon. Karamihan sa perang iyon ay napunta sa account ng aking biyenan. Ang 25,000 buwan-buwan ay dulo lang ng iceberg. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nakabili ang aking biyenan ng isang maliit na bahay sa Cavite. At ang pinagmulan ng pondo para sa pagbili na iyon ay ang perang nakuha sa pautang gamit ang aking pangalan. Sa sandaling marinig ko iyon sa istasyon ng pulis, naramdaman kong kumukulo ang aking dugo. Uutang sa aking pangalan para bilhan ng bahay ang kanyang ina. "Sigurado po kayo?" Tanong ko. "Opo, malinaw po ang daloy ng pera," sabi ng investigador na humahawak sa kaso. Sasampahan po siya ng falsification of private documents at estafa. Bilang biktima, maaari din po kayong mag-request ng restitution. Tahimik akong tumango. Paglabas ko sa istasyon ng pulis, matagal akong umupo sa isang bangko sa tabi ng ilog. Ang mga ilaw ng lungsod ay nanginginig na sumasalamin sa madilim na tubig. Naalala ko ang araw ng aming unang date ni Andres. Sa tabi din ng ilog. Sa tabi din ng ilog. Sa tabi din ng ilog. Binigyan niya ako ng isang to-go na kape at mahiyain na ngumiti. Sinabi niya na gusto niya ang mga babaeng independent, na ang pangarap niya ay mabuhay na may respeto sa isa't isa. Noong panahong iyon, ang kanyang mga salita ay tila napakatapat. Ngunit ngayon, nakikita kong naghahanap lang siya ng isang tanga na may pera. Makalipas ang halos 2 taon ng nakakapagod na pagdinig sa korte, at dahil na rin sa mga matitibay na ebidensya at galing ng aking abogado, sa wakas ay inilabas ang hatol ng korte. Annulment of marriage, na pabor sa akin. Napatunayan na nagtago ang asawa ng malalaking utang bago ang kasal. Gumawa ng malubhang krimen ng identity theft at estafa at nagsagawa ng domestic violence na ginagawang imposible ang pagpapatuloy ng buhay may asawa, buong pagbabalik ng mga regalo sa kasal at mga gastusin. Ang utang na nakuha sa aking pangalan ay kailangang bayaran ng buo ni Andres at nahatulan siya ng pagkakakulong dahil sa estafa at pumasok sa kulungan. Sa araw na natanggap ko ang abiso ng hatol, nagsalin ako ng isang baso ng alak at naghanda ng ilang keso at crackers sa bahay. Hindi ko kaarawan, ngunit gusto kong ipagdiwang na muli akong isinilang. Habang kumakain, binuksan ko ang laptop at hinanap ang pangalan ni Andres. Wala na siya sa mga top search, ngunit mayroon pa ring mga artikulong lumalabas. May isang nag-post ng update, pamagat, yung team leader ng malaking kumpanya, sa wakas ay tinanggal na at nakulong. Ang nilalaman ay nagbubuod sa hatol ng korte at may kalakip na larawan. Sa gitna ng pinto, malinaw na nakikita ang isang pulang selyo ng Notice of Levy on Attachment ng korte. Pamilyar na pinto. Ang pinto ng bahay sa Cavite na di umano'y binili ng aking biyenan. Ang reaksyon sa mga komento ay isang pagsabog ng poetic justice. Wow! Karma in its purest form. Gamit ang pera ng manugang, bumili ng bahay, tapos sinubukang palayasin, at sa huli, nawalan ng bahay. Ang anak sa kulungan, ang bahay na embargo, at ang biyenan sa kalye. Iyan ang tinatawag na financial therapy. Nang makita ko ang pulang selyo na iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Akala ko, magiging masaya ako.
Ngunit nakakagulat na kalmado ako. Tapos na. Ang nakakatakot na relasyong iyon ay sa wakas ay natapos. Ngunit ang wakas ay hindi pa ang wakas. Inabot pa ako ng 1 buwan para linisin ang mga labi. Tinipon ko at itinapon ang lahat ng gamit sa bahay na hinawakan ni Andres. Pinalitan ko ang kutso ng kama at naglagay ng mga bagong kurtina. Itinapon ko rin ang lahat ng pinggan na ginamit ko sa paghahain ng arroz caldo noong umagang iyon at bumili ng bago. Kumuha ako ng isang cleaning company para i-disinfect ang bahay mula itaas hanggang ibaba. Kinagabihan, nang matapos silang maglinis, tumayo ako, nakayapak, sa gitna ng sala. Sa hangin, may malambot na amoy ng pine. Malinis na. Ang aking bahay, ang aking buhay, ay muling malinis. Binuksan ko ng malapad ang salamin ng balkonahe. Ang sariwang hangin ng huling bahagi ng Nobyembre ay pumasok sa sala. Sa malayo, ang ilog ay patuloy na umaagos ng tahimik. Bigla kong naalala ang umagang kumatok ang aking biyenan. Kung sa sandaling iyon ay nagtiis ako, kung lumuhod ako at humingi ng tawad, kung nagpanggap akong hindi ko alam na nagpapadala si Andres ng pera sa kanyang ina. Paano kaya ako nabubuhay ngayon? Naging isang alila na gumigising ng 6 ng umaga araw-araw para maghanda ng almusal? Isang may sakit sa nerbiyos na nilulunok ang mga insulto ng kanyang biyenan? Isang malungkot na babae na kahit sinasaktan ng kanyang asawa, iniisip na kailangang magtiis. Sa pag-iisip pa lang, kinikilabutan na ako. Gumawa ako ng isang desisyon. Ang sampal na ibinigay ko ay hindi lang isang biglaang galit. Ito ay isang instinct for survival na sumabog, naglalabas ng lahat ng hinala, pagkabalisa, at niyurakang pagpapahalaga sa sarili na pinipigilan ko sa loob ng 2 taon. Hindi ko sinaktan si Andres. Sinaktan ko ang tanga kong sarili sa nakaraan. Ang naniniwalang ang pagtitiis ay nagdudulot ng kaligayahan. 6 na buwan pagkatapos, dumating ang isang sulat. Galing sa kulungan. Walang pangalan ng nagpadala. Ngunit nakilala ko agad ang sulat kamay. Isang sulat mula kay Andres. Maikli ang nilalaman. Lia, mahal talaga kita. Ginawa ko lang ang hinihiling ni nanay. Biktima rin ako. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, gagawin kong tama ang lahat. Pakiusap, patawarin mo ako. Binasa ko ang sulat at isang tuyong tawa ang kumawala sa akin. Hindi pa rin niya naiintindihan. Sinisisi pa rin ang kanyang ina. Pinunit ko ang sulat at itinapon sa basurahan. Mula sa kabilang silid, may musika. Mula sa mga bagong Bluetooth speaker, tumutugtog ang jazz. Umupo ako sa sofa sa sala at uminom ng isang higop ng iced americano. Sa labas, isang maaraw na hapon ng weekend. Ang araw ay pumapasok sa sala, nagpapainit sa sahig na kahoy. Ang refleksyon ng araw sa ilog ay kumikinang ng nakakasilaw. Naalala ko ang mga salita ng aking ina nang una naming makita ang bahay na ito. Lia, ang ganda ng tanawin. Kung dito ka titira, puro magagandang bagay lang ang mangyayari sa iyo. Kaligayahan. Ano ang kaligayahan? Isang masarap na kape para sa akin. Isang tahimik na hapon ng weekend. At ang aking ligtas na tahanan, kung saan tanging mga taong alam ang password ang makakapasok. Sumandal ako sa sofa at tiningnan ang bintana. Isang ngiti ang kusang gumuhit sa aking mga labi. 3 araw lang. Bulong ko sa sarili. Sa loob ng 3 araw, natanggal ko ang basura. Ito ang pinakamagandang hiwalayan sa buong buhay ko.